Hello Bashers! This is the part 2 of CBT program ng Tourism Promotion Board Philippines. So sa second night namin in Infanta is we stayed at Blue Pavilion Resort. Dinner naman is in Prayer Garden. Winner at kakaiba rin ang taste ng food nila dito. Again, since lambanog ang pang-welcome nila dito sa Quezon Province, ay syempre may pa-welcome ulit dito sa Infanta. At may pasayaw pa nga. On our day 3, first destination ay dito sa Barangay Danahican. Dito ay nagkaroon ng salt making demo, naaktuhan pa nga namin ng ilang process sa paggawa nito dahil may nakasalang na pagdating namin. So pinapakuluan lang ang tubig dagat ng nasa halos 2 oras at hinahaluan ng Australian salt bago maging ganap na finished product at ito ay tinatawag nilang Infantasin. Next, we tried the traditional pagtatain in Barangay Banugaw. Tain ang tawag sa gamit panghuli ng hipon, isda o kimpe. At dahil nga may mga iniwan na sila tatay kagabi, ay sinubukan rin namin na kami naman ang kumuha ng mga ito. At ito ang mga nahuli o napasok sa tain. After here ay nagkaroon kami ng mangrove tour. Sumakay ng bangka at may pa-welcome na buko pagdating namin. Nagbigay ng short knowledge sir and the highlight of this tour is itong super nakakatuwa at nakakatakot na mga paniki. Nakakatuwa dahil ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito karaming paniki sa isang lugar. Take note, araw pa yan ha. Nakakatakot dahil ang lalaki talaga nila, as in. Pero no worries dahil dyan lang naman sila at hindi sila lumalapit sa mga guests. Safe naman yan. Pagkatapos namin bumalik na kami at nag-lunch sa Mangrove View Adventure. It's a floating restaurant here in Barangay Pulo sa Infanta. Next itinerary ay Bukid ni Doc. Dito naman ay sinubukan namin ang gumawa ng pamaypay gamit ang rata na siyang ginagawa ng mga local waver. And also, pumunta kami sa paggawa ng lambanog sakay ng tinatawag nilang kuliglig. So much fun at halatang halata naman dahil super video kami dito. By the way, yung lambanog naman nila dito ay made of nipa at tinatawag nila itong nipanog. From this to this na finished product and sold na. Sa buti pa nga lang na ginamit ay talagang napakaganda at ang quality na. After tour ay nag-dinner naman kami dito sa Fiesta Infanta. Isang restaurant na ito sa recommended and must visit ko kapag dito kayo sa Infanta. On our fourth day ay pumunta kami sa General Nakar. Pero dahil hindi talaga maganda ang weather that day ay hindi kami nakapunta sa mga tourist spot nila na dapat ay pupuntahan namin. Na-meet din namin si Mayor Azul at namili na lang kami ng mga pampasalubong. On our last day ay dumaan naman kami sa Cavinti, Laguna. Ang mga ganap namin dito ay na-meet si Mayor, may pa-welcome ng labanog at sumaya pagkatapos tumagay at pumunta sa mga local weavers na gumagawa ng sampalilo o sombrero. Guys, FYI, Cavinti, Laguna ang may hawak ng Guinness World Record largest sambalilo na may sukat na 2 meters tall and 3 meters wide. And that's it for the year-end ganap sa buhay ni Basha. Ang pinakagaulan talaga namin is may pakilala sa lahat, hindi lang ang mga nagagandahang lugar sa Calabarzon, mga masarap na kainan at marami pang iba, kundi para palakasin din at isama nyo sa inyong listahan ang community-based tourism destination. Thank you so much for this opportunity, Tourism Promotion Board Philippines. Thank you for watching. Yun lang. Bye!